So Romans 8:2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Sabi niya, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay bunga ng pakikipag-isa kay Kristo. Kaya buhat nung nagkipag-isa tayo kay Kristo, no? Kaya nga lagi ko sinasabi siya, we are still weakness, we have weakness, we are stumbled, but because dahil buhat nung nakipag-isa tayo kay Kristo, wala na tayo, pinalaya na tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat tayo'y malaya na ang Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So dahil sa pakikipag-isa natin sa Kanya, no? Sa pakikipag-isa natin sa Kanya, no? At pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, wala na tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. Pero na lang kung okay, nakilala mo ating Panginoong Kristo, pero still you are doing your own way. Hindi mo laging binabanggit yung John 14:6, no? Na I am the way, the truth, and the life. You cannot come to the Father except through me. Kung hindi sa pamamagitan ko, hindi ka pwedeng makapunta sa langit o umarap sa ating Diyos Ama. Kaya lahat tayo, no? Lahat tayo, no? Lagi natin pangunahin na ating Panginoon Kristo. We are set free. At pag may dumarating na kasalanan sa iyo, tukso na gusto mong iwasan, because as a Christian, you are not comfortable doing any sins anymore in your lives. Amen? Hindi na komportable. Hindi tulad ng dati. Kahit gumawa ka kasalanan, parang baliwala lang sa'yo. Ngayon, hindi na. I am the righteousness of God in Christ already. Diligtas naman na ako ng Panginoon. Hindi ko na kailangan gumawa pa ng kasalanan. Pero na lang, kung binabaliwala mo yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Amen? Amen. So, kaya lahat tayo set free na. Even though we are stumbled sometimes, even though we have weaknesses sometimes, but you're not comfortable doing that anymore. Agad-agad magsasorry ka, sorry Lord, nagawa ko na naman. So, thank you for your grace. At sabihin mo, isundot mo ulit, sabihin mo, bigyan mo po ang kalakasan sa susunod, Lord, para mapagtagumpay ito na ito. Because, Philippians 4:13, again, I can do everything through Christ who strengthen me. Walang pwedeng magbigay sa iyo ng lakas, kundi ang Diyos na, ang Yesu Cristo na. Kaya kung lagi ka na-stumble, ibigay mo sa Kanya. Bigyan mo ng kalakasan, Lord. Ayoko na. Yung iba, ayoko na lang. Amen? So,